Ano to mamaya pag abot nila, ikaw na to. Barikada lang na to, balista ka diretso, then lawyer. No, lawyer yung tauna. O man ka bulas. Okay. Ito yun, no? May drone na siya. So actually itong briefing ni Sir kanina na once na merong drone daw na makita ay kailangan tingnan natin na yun, no? So yun, hudyat na yan, no? So General Torre is coming. General Torre is coming na. Yan. Yan drone, no? Kaya pagkano may drone. Tingnan niyo, dalawang drone guys. Kakaiba po, no? Naalam nila na bawal magpalipad ng drone dito pag wala. Hindi, bawal po yung magpapalipad ng drone. Kahit saan po yan, kasi private area po ito mga Yan. So ang sabi ni Sir kanina, pag may drone, it's a sign na General Torre is coming. iPhone niya. Samsung. Kaya mas drone yan, no? Klaro ka iPhone. Drone gito, murang langgam. Ano po, yung lawak po, siguro. So merong dalawang drone dito na mataan. Ayan. Yung isa hanapin natin, ha. Cellphone, klaro kayo nasa Samsung. iPhone 16. iPhone 16. Ayan. Ito yung pangalawa, second. So ito siya, hindi siya moving, no, steady lang siya. And ang isa naman ay nawala na, 'yon. Papuntang buhangin, tama ba? So ano siya ng indication na General Torre is coming. So ito na, no. Alert na tayo dito. I-ready ang camera, i-ready ang inyong mga battery. Drone siya na gamay. Klaro kayo. Klaro kayo, ma'am. Isa pa yun. Kasi ano, nasa 40,000 feet. Mga oras ano ang kisaingon? Lawyer dito. Lawyer, mga i-read. Legit lang red. Nadyo sila search warrant anang lawyer. Ah. Ati si Basti kanino, nihangyo po diyan nga. Relax lang, kalmahan lang. Dili na to sila suklan, pasag na lang. Pero pwede ra kita mo palibot, pwede ra. Pwede ra palibot Mo bantay, oh. Ang bala na to, isa to yung magpabilin. Ya, naman di manguli, naman di magpabilin. Hangyo lang nako, yandam lang yung mga cellphone. Pag live mo, pag video mo, kaya maro na tong kuan. Unsa daw ka ng silang search warrant? Ilang basis o ilang kuan para asa ang search? Ambot gani no. Mori pangutana, ambot. Wala ko, wala na may search warrant, wala may warrant of arrest. Usa na kanang napas talaga puyo sila Ma'am Hanlet na dra, puyo. Mo lang uli anong ta dapat? Mauna. Asa magina karon? Nakay balita na asa daw. Walang magina. Si Basti Manila pa. Basti ra Ah, okay. Mga kuan na, pasing si Basti. Okay. Ang nagpabilin diya mga kapitan na lang ug kuan, mga lawyer ni Basti. Pero pwede ra gyud ta mga taga Davao mo mo Pwede ra. Palibot. Pwede ra palibot, pwede ra jud. di lagi magwild doon sa pa. Ang nangyo na pud ng lawyer nga basig na lagi day mo pabuang-buang ba basig na mo kalitrag kuan dasmag sa mga pulis. Hangyo sila nga dili unta may tabo. Ade, kung mano mo Gikan ako dito. kung palit makalag mo ugma o na may mga kailangan mga nitriya, inyong pasendaan na pag natay mga kauban nga murag dili maayo ang murag kanang putong ba putong. Nay tingog dito. Oh, ayaw ato madungon kay. Wala problema sa mga sir, wala problema. Basta dili lang sila mo foul play. Basta nang manakit sila ana unya. Basta nang basta wala na sila makita foul play. Kay kusunada lagi yung mga tao lagi. Basta Sunada yung mga tao. kay kung ako'y kailangan man diri akong inunda nga pasendaan ako daan nga dili. Ayaw. Ayaw nang jud kinangyo Okay. basta jud. Ngangyo jud basta nga dili jud ko sa mukon jud. Ang atong palaban lang yun ito, ang yan lang ang yun, palaban ng cellphone, pag live mo, pag video mo, okay, buhatan ka nagkuhan na, sila itong kasuhan, sila itong baliktaron. Pero yung yun basta. Nga basta. Usa pa ilang usa daw kay ano no? Usa ingon sa abogado. Sila search warrant, mawa po yung Sila search mo buwa. Munti ko sa ICC, di ba? Katong warrant to Paris dito. So, yun na bali, yun yung ano natin dito. Ito yung ating nakalap na chismis kay Kuya. So, yun no, taga Barangay 10A sila bossing, no? Ibig sabihin, ito ha, sa mga makapanood nito ngayon, right after ko dito mag-vlog. Hindi kasi to live. So, aasahan natin na meron tayong malakas na signal connection dito, internet. So, upload ko to right away, right after, no? So, ngayon, pag mapanood nyo ito mga taga Davao, shout out dyan. So, pwede ho tayong pumunta dito sa location, sa vicinity area. Tapos, ano lang, ang atin lang dito parang presensya lang, no?
Tapos yun na nga, dala ng cellphone, magdadala ng anything no na pwedeng mag-record. Maganda rin ang live. Ang maganda sa live ay ano siya no, unedited. Yun na yun, kumbaga uncut, unedited, raw footage. Tapos hindi siya ma-interrupt. So baga parang recorded na siya sa YouTube kaagad. So hindi siya mabura, ma-delete no. Although pwede siyang ipagbawal, ipa-delete sa. Pero syempre pag kasi pag live kasi, at kayo naman ito pala manonood ng live streaming no. Bukas mamaya kasi sabi nga ni Kuya daw, umaga daw no. Ang sabi ng abogado na possible mga morning mamaya. Actually morning na ngayon eh. So mga baka sa alas 5, alas 6, alas 7 tingnan natin no kasi si General Torre kilala natin ng Galawan. So kayong mga nanonood ng live live streaming, pwede niyo i-record, screen recording kasi just in case na yung nagla-live record i-cut off nila, i-interrupt tapos yun na nga ipapabura sa kanilang mga official account. At least meron kayong copy. Yun po yung natin, yung pinaka the best no na gagawin natin. Kasi ang purpose lang naman yan ay pag just in case ba meron silang gagawing hindi maganda itong mga tropa no ni General Torre, at least meron tayong copy. Mawala man yung sa original na video, at least na circulate na natin through social media. Asa mong lugar Boulevard gyud kuan daw mga matod pa sa Camartes Puntos unahan, mga buntag lagi daw i-raid ba, search warrant. Kadlawon man daw karon daw. Karon kadlawon. So kung namoy mga kaila, imbitaha diri paingon. May tong ba dagan-dagan punta mo ba. Dagan na sa Lumbala ba. Tama gyud angay. Baras kanyo. Tama gyud na kay kung ratratan ta at least tama hurot po ilang magasin ba, di ba? Di lang yun sila magampo. Tama magasin po niya ko. Tama daw magampo na yun sila nga. So yun sabi nung Camartes sa kanina nga daw, bali legit yung search warrant. And yun, pagka meron kayong kakilala mo, just in case na mapanood ng mga video na to, aking vlog na to, punta kayo dito, tapos meron kayong kasama, pwede yun good yun para sa presensya, para maramdaman talaga nila na wala mang yaman itong mga Duterte na kagaya ng yaman ni Romualdez at ni Marcos. At least ang yaman nitong mga Duterte ay taong bayan. So yun yung kailang pinaka power no, pinaka yaman, yung backup sa ng mga Pilipino Filipino masses. So pag kayo meron kayong kakilala, kayo pupunta kayo dito tapos meron kayo isasama, paki-inform ba na wag magwala, wag magpakitang gilas, chill lang no, kasi yun ang pakiusap ni Mayor Baste. Kasi kapag magkagulo kasi delikado no, magkakaroon ng komosyon, so yun ang iiwasan. Pwedeng lang, presensya lang talaga, komosyon bawal. So dito tayo sa sa subdivision doon niya. Hindi ko na to kailangan sabihin. So ganito na lang, paano kayo makapunta dito pala. So address kasi sa live ni Tito Tan, shout out, kasama natin dito sa Davao na kasama natin na vlogger din sa Davao, mga update vlogger. So parang nabanggit niya talaga doon na hindi daw pwedeng banggitin yung lugar. So ganito na lang, sige, hindi natin banggitin yung lugar kung saan ito located. Meron na akong clue. Ang lugar na to dito is hindi talaga siya yung pang hindi siya subdivision ng mga pang extravagant subdivision. In fact, nakapasok na kami di ba? Ganyan lang kasimple ang nila, ang lugar. Kasi kung extravagant, exclusive subdivision talaga to, kagaya ng mga Las Terrazas, mga Insular Village dito sa Davao. So ibig sabihin ganyan kayaman ang mga Duterte. Pero kita mo, di ba? Parang lang siya no? Halos parang panganay lang to, no? Parang mas mayaman lang to ng konti sa mga locus subdivision, di ba? Parang initsi nga yung datingan no? Pero hindi naman sinabi na parang initsi, parang siya. Kasi sa mga NHC kasi ng mga housing no, alam na mayroon tayong nakikita mga gantong bahay, di ba? So ganyan lang ang kasimple ang pamilyang Duterte. So okay, location ng subdivision, hindi ko na kailangan ng address. Sakay kayo ng taxi, tatanungin na lang na saan banda ang bahay nila Tatay Digong. So yun lang no. Makapunta na kayo dito, hatid na kayo nun.
O kung meron kayo sasakyan, itatanong nyo lang sa mga sa taxi driver, parahin nyo ulit o sa ibang mga kuan. Basta malapit lang, hindi naman to sekreto. Ang lugar ni Tatay Digong, kailang bahay kung saan. Ito ha, so welcome tayo dito sa subdivision nila Tatay Digong na Ma'am Hanilet Abansinya, Kitty Duterte. So andito na daw, di ba? Narinig niyo kanina, andito na daw yung tropa ni andito na daw si General Torre, nakarating na daw sa Davao or dito sa lugar, sa location. Tingnan natin. Yung mga dito, mga nagpupuntahan, yung mga taga Boulevard, taga Barangay 10A. So, sa mga taga Davao na makapanood nito, pwede kayong pumunta dito. Update to dito ha, latest sa bahay ni Tatay Digong. Okay, so okay lang daw i-mention yung lugar. So Doña Luisa subdivision. So punta kayo dito. Kailangan ng presensya natin. Kahit paano man lang, di ba? Syempre sa cellphone ha. Kailangan try to make sure na full charge yung yung mga devices. Yan Duterte lang gihapon, Duterte pa rin. So ito na yung bahay nila Tatay Digong, pinaka corner. Yan kita. So dito lang i-off ko na to dito para makapag-upload na ako, para malaman nyo kung anong ganap dito. As of this very moment, so medyo wala pa namang tension or walang commotion, and I hope so na wala talaga hoping na walang mangyaring commotion talaga hanggang sa maisagawa nila yung search warrant dito. Kasi nga yun ang pag-uusap ni Mayor Basti Duterte na kung maaari wag magpakitang mga motibo or mga wag umasta na hindi nararapat, like makipag-away, makipaggulo. So dapat kalmado lang, chill lang talaga dapat. Okay, so sa mga makapanood nito, pwede kayong pumunta rito ha, Doña Luisa subdivision. Dito lang sa to, malapit sa may SM Ecolanda. Lahat kayo ng mga kape, baka meron pong mag-donate ng mga kape. Diba, makakape, naka-out na po yung iba kasi gusto nila magkape. Okay, sitwasyon ngayon dito, update ulit tayo, second or part 2, Bali, dito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Digong. Ito bahay niya, sa mga hindi nakapunta dito, di pa nakita. So, ko lang ha, lapitan na natin. Okay so latest update ulit. Lapitan natin ang bahay, dulitan. Sa mga nanonood dyan ng mga hindi taga Davao, so ito po yun ha, itong lugar na to dito is located to sa Davao City pa rin syempre. Ang lugar pangalan ay Doña Luisa subdivision. Kita nyo naman ang lugar na to. So Nakita ko may dikit na karayom at manika. ayun, sana nga totoo. Maging mahinahon lang tayo, Okay, so yun lang. Wala pa si Diwata or si Gintore. So dito tayo ngayon sa ito yung bahay. Ito yung bahay ni sa mga hindi pa nakapunta rito. So kita nyo naman sa mga Facebook post ng mga kababayan natin na napupuntan Davao, tapos kumukuha ng picture taking kay Tatay Digong. Ito po yun, pinaka-iconic na gate. Shout out kay Tatay Digong. Okay, so yun. Bali, ano bang sitwasyon dito? Anong ganap? Ano yung pinaka-latest na kalagayan, Minsan kasi, hindi na tayo mapagpaniwala kahit sa sinabi nila. Even if they are in authority, pero nakailang sinungaling na po ang sinasabi nila. So mahirap po magtiwala ngayon.
So ito, no, very organic po ito, mga kababayan. Tagalog lang ito para mapabot natin, no, sa ating mga kababayan doon sa Luzon. Kasi kung totoo ka nagmahal sa Pilipinas, kung totoo ka Pilipino, sa totoong nagserbisyo, nag-alay ng buhay, kagaya sa ating ama ng lungsod, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pupunta ka talaga. Klaruhin lang natin, may pinilit ba dito? Wala! May bayad daw, may bayad. Gusto lang may mag-video. Ayuda! Siguraduhin lang natin, no? Alam naman natin, wala tayong mga armas, sandata dito, mga cellphone lang. Bigla-bigla no, instant, naging vlogger lahat. Ganun talaga ang buhay. Every movement ng kapulisan, marami naman tayo dito, may sundan ka talaga. Ha? Kung may nakasunod na dyan na isa na pulis, lipat ka naman sa kabila. Ganon mga kababayan. Huwag tayong magkumpiyansa. Madali nilang gawin yan. Kung anong tingnan yung ginawa sa KOJC. Diba? Testing the waters yun. Tingnan yung ginawa nilang kay Pastor Kibuloy. O, diba? Dapat na kaya palang gawin. O, ito na naman ang ating mahal na Pangulo. Kung hindi po tayo magsalita at wala tayong gagawin, maggising tayo isang araw. Wala na. Ito, maximum tolerance. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero paano yan? Ang gulo ang lumalapit sa atin. Pero, mga law-abiding citizen ang taga Davao. May lawyers po tayo. Yun po ang insist natin. May lawyers tayo. Siya po yung mag-communicate, no? Mag-negotiate kung sino man yung ipapadala dito ng nasa PNP. Politician, National Police daw yun. Politician, National Police. Mga bagong pangalan. So, meron mga mababait dyan. So, balitan natin yung mga taga-DCPO. Doon dineploy yung mga naka-standby. Kasi na yung lulusob, taga-probinsya ng mga pulis. Same pattern sa ginawa sa KOJC. Same talaga yan. They will present mga warrant, ewan ko anong klaseng warrant, search warrant ba yan, o ano. Baka warrant o arrest, hindi natin alam. Maglista-lista sila dyan. Dadamay nila ang mga pamilya Duterte. So tayo, no, mapagmasidan tayo, whatever the advice of the lawyer, kasi hindi naman tayo pumunta dito maghanap ng gulo. Nandito tayo para tindigan natin kung ano yung tama. Yes! Sawa na ba kayo kay BBM? Ha! Na lang magsulti. O, pwede pa lang. Ayan po mga kababayan. No? So yung iba natin ng mga kababayan na magpahinga, kasi alam natin nung kanina pa tayo dito, hindi natin alam, ngayon ba, mamaya ba, bukas ba, sa Bakalawa. Ayan po, kung dadaan kayo dito sa kampo ng Katitipan, naka-lockdown po sila, sarado po. Same sa ginawa nila sa KOJC. Pattern yan. Mga ganun yung gagawin nila. So tayo dito, klaruhin lang natin, ayaw natin ng gulo. Gusto natin ilagay sa tama. Due process, di ba? Ilang beses na tayo na nalinlang at nabudol dyan. Ngayon, hindi natin magpabudol. Dito tayo ngayon. That's why all cameras ready po yan. Lahat po na pwede maka-live, i-live po ninyo. Lahat po na pwede maka-record, i-record po ninyo mga kababayan. Para marinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano yan, BBM? BBM Pisot! BBM Pisot! BBM Pisot! BBM Pisot! BBM Pisot! BBM Pisot! Iba talaga pag magalit ang mga dabawin nyo. Sinagad tayo Nasagad tayo Papayapa tayo dito, pilit tayong ginugulo. Hindi na lang alam, pag manindigan ang mga dabawin nyo, titindigan natin yan. Alam mo, pag nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot. Ay, nalupang gawin nila kasi alam mo na nakatindig ka sa katotohanan. Wala tayong ginawang masama dito. Ito ay pure pagmamahal. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa ating syudad na inalagaan ng ating mahal na Pangulo for how many years, pagmamahal at suporta din to sa kanya at yung ICC. Naintindihan natin yung mga sentimento natin dyan, mga kababayan. At mag-ingat din, maging mapagmasid, baka nasingitan tayo dito kasi pwede silang gumamit ng mga NPA. Alam niyo ba yan? Pwede. Hahaluan tayo dito at maghasik ng gulo
para may reason sila. Ganun yun. Same sa ginawa nila sa KOJC. Same pattern lang yan. So mapagmatyan, baka yung katabi mo, hindi na yan totoo talaga na supporter, naka-supporter yan. Tingnan mo muna yung katabi natin. Tingnan. Yan, siguraduhin talaga. You never know. Kasi tingnan nyo, you never know. Alam nyo yung past presidents, past administration, lahat nasa kalsada. Anong sinisigaw, di ba? Diktador, tuta, mga ganon, BBM, pasista. May nakita kayong ganyan? Ngayon, wala na. Wala na. Sana sila ngayon? Nasa Kongreso. NPA na namamahala dito sa Pilipinas. Ganyan yan. Kung wala tayong gagawin, kaya gagamitin din nila yan. Yung sa KOJC, dinadamitan nila mga rebelde, mga preso. Dadamitan nila yan ng pulis. Ganon yun. And then, ang gagawin nila, makinig tayo, ang gagawin nila, no, sila yung mag-ignite sa atin. I-ignite tayo na tayo yung lalaban. Ganon yun. Para may reason sila. Sa atin, mahinahon lang, kalma lang. Pero alam ko, pag magdatingan na yan, mga kapatid, mukhang mawala ka na sa one way kasi magalit ka talaga. Pero as much as possible, maximum tolerance. Let the lawyers negotiate. At wag muna natin papasukin hanggang hindi mag-go signal ang lawyer. Ganun po yan. Bahala na nung gawin sa atin. Kasi gusto natin ma-check yung dokumento nila. Pag sinabing search warrant, isi-search nila, no? Particular kung ano yung isi-search nila. Nakasulat dyan eh. Kung ano yung isi-search. Hindi lang, pataka lang sila search niya kahit ano na lang. Hindi po ganun. Baka magkampo naman sila dyan sa loob ng bahay. Kagaya sa ginawa nila dun sa KOGC. Sasamahan natin sila. So ganun lang po mga kababayan. So take as much rest as you can, no? Mahaba-haba po yung oras. Pwede kayo mag-upo dyan, mag-idlip-idlip. Yung malapit lang ang bahay, pwede makauwi. Balik lang kayo dito, no? At your own convenient time. Pero yung makapanatili dito, we appreciate po that, no? Sa lahat po na nagmamahal po sa ating mahal na Pangulo. Yes, that's their time talaga. 4:30, pero mga unverified, pero mas maganda na yung handa. Kung nandito ba si Tori, mahilig naman yung papayapan. Nandito talaga yan. Sa malak ko daw, sa atong nakakuha niya balita ko, na kalanding na daw din sa Davao. Kayo, pupunta siya. Sir, question lang. Asan yun ibalaan maong balita nga 4 a.m. i-serve ang search warrant bariya sa balay ni Duterte? Meron din tayong mga puting ahas, nagkaaligid-aligid. So, alam natin ang mga informasyon. Verified, unverified, mas maganda rin maingat. Ganun lang po, no? Whether they will come, tutuloy nila alas 4, 4:30, mas maganda na po yung handa po tayo mga kababayan. Again, hindi tayo naghahanap ng gulo, nandito tayo, susuporta po tayo. We will abide what our lawyers, no? May lawyer po talaga tayo dito na naka-standby at sa lahat po ng locations kasi target nila simultaneous kagaya sa ginawa nila sa KOJC, different locations po. Mga properties po ng ating mga Pangulo, sa kanyang mga pamilya, mga anak. May mga tao din po tayo doon na nagbantay po. Grabe, lahat na lang, pinagbintangan mo kay Tore ba? Grabe ka talaga. Naman siya dito. Kasi isa siya sa mga councils din na nag-volunteer. I think so. Kasi pumunta siya dito kanina. Bigyan natin sila ng space, no, na makagalaw sila, makapag-isip kasi hindi po basta-basta yung nararamdaman nila at this very moment. Hindi, unverified yan. We don't know. Unverified. Alam mo naman, lahat pwede nilang gawin. Lahat pwede nilang gawin. No? Kagaya nga sa ating mahal na Pangulo. No? At first, walang warrant. At first, puro puwersado. Kasi kita niyo mga kababayan, halos wala ng batas na tutupad. Sila na daw yung batas. Kung anong sasabihin nila, anong implement nila, yun na daw yun. Wala. Paano tayo ngayon, mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan? Kaya ngayon, makita na yung bagsik talaga, no, sa mga ordinaryong tao na kagaya natin.
ito talaga no, very organic, hindi hinapot, walang ayuda. Bakit pumunta dito? Ito, puro pagmamahal talaga. Yes. Sa ating ama ng bayan. Yes. Malay daw ni Duterte. Hopefully na mayroon naman din doon mga lagusan siguro, binabantayan naman natin yan. Sige mga kababayan, no, relax, chill, at habang nandyan, manalangin. Tayo pinadalangin. Yes po. Pwede pa emphasize pag-usap, pag-explain palihog sa katong dili ta dapat maximum tolerance. Yes po. Og ngano para makabalo sa mga nag-video Yes kita. po. Ulitin natin. Alam ko, grabe yung galit, no? Lalo na pag makakita siguro tayo kay, sino ba yung pangalan no? Diwata. Oh. At saka, some of the policemen, no, sumusunod lang talaga yan sila no, sa utos. Pero pangit, no? Kahit alam mo, mali ang utos, susundin mo pa. Di ba? Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Umarin mo yung uniforme mo kasi wala kang kredibilidad. So Diba? kailangan We are paying you with the taxes of the people. Tapos hindi mo kami kayang, di ba? Ipaglaban, protektahan. Kami yung totoong tao dito na inaapi tapos nagpapagamit kayo sa politiko. So mga kababayan, manatili tayo mahinahon, manatili po tayo na mapagmasid, no? Yes, we will abide, no, sa batas. As I said, meron pong lawyers po dito, no, at let him negotiate kung may darating man. Tapos tayo, hindi lang natin sila papasukin, not unless mag-go signal po yung lawyer po natin. Okay. So, wala pong tawag nito? Wala pong as much as possible, wala po tayong mga armas dito. Wala mga patalim. Wala po. Puro cellphone po yung nandito. Every movement po nila, kunan po natin. No, at yung i-allow lang po na papasok sa loob, kailangan meron din po. Tapos may mga official naman po na mag-appoint. Yung lawyers natin, kung sino lang allowed, susundan natin. We never know, baka pala magtanim. Hindi natin alam. Mahirap na magtiwala. Maraming beses na po tayo nabudol. No? So, magpakatanga pa ba tayo hanggang ngayon? Then, baka lingon-lingon kayo. Kung may spot po kayo na drone, call the attention of everybody. Sana yan, sumud yan. Na pupunta na yan sila, mga kababayan. Okay? So, wala po tayong kape. Baka may mga makapag-donate ng kape. Bayanihan na lang po tayo, no? Anything that you can offer, mayroon naman pong mga biscuits dito, candies, no? To keep us awake, no? Until mamaya, open po tayo, no? Anything po. Dito lang, may mesa naman po dito. Kumbaga, whatever you can contribute na lang po. Yung presensya nyo po, malaking contribution na po yan. Maraming salamat. So, yun know. Uulitin ko ulit yung sinabi ni Sir kanina ha, na just in case pupunta kayo dito sa location and just in case ba na makita nyo sa for example, General Torre or yung mga kapulisan. So, yun po yung panawagan ho natin lagi ha, na maximum tolerance ho tayo. Huwag tayong magpapakita, basta maximum tolerance, alam nyo na ibig sabihin nun. Kasi, pwede kasing gamitin nila yun, rason, no? Pwede siyang gamitin sa reason, no? Para pwedeng mag-martial law, pwede tayong basta maximum tolerance. Kumbaga yung natin dito pinaka purpose, presensya lang talaga siya, dagdag sa crowd para kahit paano mag-aalangan sila no na gagawin yung mga bagay na hindi talaga dapat gawin. No? So yun lang no. So sa mga nakapanood nito na taga Davao dito lang. So I invited you. Punta kayo dito. Welcome kayo dito sa bahay ni Tatay Digong. Puntahan natin to dito at dagdag sa crowd. Basta yun lang, maximum tolerance ha. Wag tayong mapadala sa init ng ulo. Which is sabi nga ni Sir kanina, naiintindihan natin yun. Kung saan tayo nang galing, anong pinaghuhugutan natin, bakit gano'n na tayo ka gigil no sa kay General Torre at saka yung mga tropa. So punta kayo dito, Doña Luisa. Tapos yun, malapit lang ha. Basta ang pinaka landmark nito is SM Ecoland. So, yun ang expected nila dito. As expected lang ha. So, alas 4. Which is, alam naman talaga natin ng ngalawan nila. Mahilig sila mang bulaga. Mahilig sila mang surprise. At mga patibong, no? At kung ano pang mga style nila na, magiging unpredictable. Kunyari, binibigyan tayo ng mga early signs, no? Na yun yung mga itong oras. Pero, minsan, binabago nila. Yung sa likod,
Basi na riders niya, nga mga kadalikyat dito. Naman tayo mga ubanan pero ipapahawa sila. So, okay na tayo dito ha. Okay na tayo dito, tapos sila yung kuha natin dito, yun yung pinaka-latest update, no? Time check ko tayo dito, it's alauna 48. So medyo may kahinaan yung internet connection natin dito, pero at least, no, basta bahala na kung anong oras na ma-upload, basta it's time check, alauna 48 ng umaga. Okay, update pa rin tayo dito, no? So ngayon, dito pa rin tayo, no? Gagawa pa rin tayo ng update at live or latest update dito sa Maya Davao City, sa Maya Doña Luisa Subdivision, Ecoland or Matina, Davao City, kung saan ito nga located ang bahay ni Tatay Digong. Yan sa pinaka corner nito, no? So mamaya puntahan natin yan. Bali, dito tayo magsa-start nang maipakita ko sa inyo yung mga tao dito na nagvi-vigil, no? So 24/7 vigil ho tayo dito ngayon sa labas ng bahay ni Tatay Digong, no? Para kasi kumbaga parang inaantay natin na dumating yung tropa ni General Torre, kasi nga meron silang search warrant para halugubin ang bahay ni Tatay Digong, na kung ano man ang kadahilanan or yung purpose para saan yung search warrant nila, na wala naman silang taong hahanapin na dito kasi nahuli naman na si Tatay Digong, nasa ICC na, no? So si Lipi Sara, wala namang nagtatago. So parang ibig sabihin meron silang hahalubgubugin na hindi natin alam kung ano ang kailangan intention or yung interest nila, yung hahanapin nila sa loob ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Pero meron naman tayong pwedeng kausapin dyan mamaya, tatanong natin kung ano kayo possible. So just in case na mali natin, meron siyang maibigay na kaunting information. Okay, so shout out natin si Lisel Rabanes. So maraming thank you sa yung comment po. So ito po yung natin ngayon gagawin natin na isa yan sa itatanong natin doon sa unahan, kung ano nga ba ang posibleng isi-search nila, no? So ang sabi ng para kanina nung parang spokesperson, hindi ko alam kung sino yun siya, di ko na itatanong kanina, no? Pero pwede ko itatanong ulit ngayon kung okay lang siguro. Hindi naman siguro masama kung sino siya, bakit siya yung may hawak ng amplifier, trompa at pero feeling ko parang parang member of Kingdom of Jesus Christ siya, kasi binanggit niya kanina na yung pattern nga daw sa Kingdom of Jesus Christ ay parang mauulit dito ngayon sa bahay ni Tatay Digong. So yun, ito yung mga tao dito na vigil 24/7 tayo dito. So sana makaisip tayo ng pwedeng maitanong dito na medyo kapakipakinabang and useful information para sa maliwanagan. So o nga naman, ano ba ang isi-search nila? Okay, kaninang umaga, earlier, like siguro mga bandang alas 11, alas 10, alas 11, mga ganun. So andito si Mayor Sebastian Duterte. Merong mga pagpulito kanina, parang may mga briefing or parang mayroon siya pakiusap or something, no? Na yun na nga, wag maximum tolerance, no? Wag magwala, wag suntukin or wag saktan si General Torre. Ibig sabihin, no, kumbaga maximum tolerance, no, ang pinaka term. And ngayon, tayo dito, no, malapit. Yun na nga, earlier, no, alas 10, alas 11, merong dito, presensya ni Mayor Basti Duterte. Ngayon, kung natatanong kayo dito kung may nakatira pa ba ito sa bahay, actually wala. Siyempre alam naman yung magnanay, di ba, kakakuha na ni Tatay Digong nung natarang araw, dinala sa ICC sa Netherlands. Tapos yung mag-ina, no, si Ma'am Hanilet Avancin at si Kitty Duterte, baka hindi pa nakauwi ng Davao. So si Mayor Basti naman, so sigurado meron din siya ibang bahay, tsaka si Paolo Duterte, no, meron sila kanya-kanyang mga bahay. So dito wala na nakatira. So kahit makatulong, wala na rin siguro. May wala din. Sure tayo dyan, wala katulong dito nakatira. Ngayon, ito namang isang compound or isang bahay dito. Di ako sure kung may-ari ba ito ni Tatay Digong. So more probably, pwede, no, posible na property pa rin ito ni Tatay Digong. Tapos dito na area, meron ditong nangupahan. May mga renters dito na mga lawyers, or mga estudyante. Sa mga kapasok lang, thank you sa pagpasok. So ito yung bahay ni Tatay Digong, yung pinaka-iconic na gate. Kita naman natin yan sa mga picture, no, ng mga Duterte supporter na bisita na yung taga Davao mostly.
Pag pupunta ng Davao, isa talaga sa pinaka-itinerary nila ay ang makita si Tatay Digong at makapagpa-picture. Pero siyempre, hindi naman laging andito sa Tatay Digong, and at the same time, hindi rin siya laging game, no, sa mga picture taking. Minsan may mga ginagawa rin siyang mahalaga o nagpapahinga, kaya meron ditong standee. May standee na dito ng Tatay Digong. So pag pupunta sila dito na wala si Tatay Digong, at least merong standee, life size na standee. Okay, so ito yung ano natin dito ha, ganap. So itong mga tao dito, mga supporter, mga taga Davao lang din naman. May mga taga Tagum dito kanina. Oo, meron yung kanina narinig ko, taga Tagum daw sila. Koreano daw sila. So anyway, so sana all Koreano. Okay, so hanapin natin si Sir. Ito yung nagsasalita kanina, pero siyempre busy siya, no. So ito yung ganap dito ngayon ha. Kung ano to, kumbaga parang flexing lang. Pakita ko lang update yung sitwasyon dito sa ginagawang Vigil 24/7 sa bahay ni Tatay Digong sa labas. So aantayin natin yung search warrant. About search warrant, ano siya, legit. Alam naman natin, wala naman talagang hindi legit sa administrasyon ngayon, no? As long as gusto nila, meron silang mandate, meron silang gustong gawin. So masusunod, no? Kasi gobyerno nila ngayon, batas nila. So grabe yung pambubuli sa mga taga Davao. Ginugulo talaga nila tayo, pero siyempre ano yan kumbaga parang pang trigger lang yan talaga sa ating mga taga Davao para mag-ignite tayo, no, na mag people power. Basta depende. Pwede tayong mag-cause ng trouble, di ba? Kasi siyempre bad trip na tayo, no? Ganun naman talaga yan. Pero siyempre sabi nga nila sa kasabihan, no, na ang katapangang tunay siyang pag-ilag sa kaaway. So ngayon, hindi man natin maiilagan ang mga kaaway, itong mga nanggigipit sa atin na mabuli. Kasi nga, corner tayo, no? Ibig sabihin na wala tayong choice, wala tayong hindi naman pwedeng dalhin ang Davao sa Sabah. Di ba? Hindi naman pwedeng hilahin yung Davao papuntang Indonesia, o papuntang Australia, o saan banda, no? Na gusto nating hilahin ang syudad natin kasama ang mga Davaoenyo in order to escape or para lang makatakas or makaiwas, no, sa panggigipit nitong administrasyon natin. Pero yun lang ang gagawin natin, since hindi tayo makaiwas literally, physically, at least man lang ay tayo, no, makapagtimpi lang pa rin talaga, timpi, no. So sa mga dyan, mga potong, mga maiinitin ang mga bugtungin, lang ha, relax. Pag andito na si General Torre, mamataan niyo. Pati mga polis, wala tayong walang mananakit. Basta ang lang dito, ang pakiusap nila ay magdala ng camera. Tapos live kung hangga't maaari, maganda yung live. Uncut, no, unedited. So itong akin, hindi to hindi to siya live, pero at least hindi to edited. Ito lang yung ngayon, crowd. Yung makikita natin dito. So yung iba dito salita, no, yung iba umalis na. Yung iba naman ay nakauwi na, babalik na ulit ngayon. So per batch yata. So ako naman di ko alam kung makaka-stand ako dito hanggang morning, pero kaya natin yan. Talent din naman natin na magpupuyat, So si Sir na gusto nating tanungin sana, busy pa siya, may siyang kausap sa cellphone. So lang, kitchempo lang tayo. Okay, shout out pala kay Lizel Rabanes. So ito na yung ma'am, sagot ni Sir. So tinanong ko si Sir kung ano nga ba ang posibleng isi-search nila, hahanapin nila sa bahay ni Tatay Digong. So ang sabi ni Sir, maaari daw makahanap ng mga anything, no, na pwedeng bawal or ikakasa sa kanya. So isipin natin, for example pwedeng baril or ano pa man, di ba? Diba? Baka ginto, baka mga Taliano gold, pwede, no? Baka Taliano gold yung yung pwedeng hinahanap nila dito. Baka may nakatagong ginto. Pero lang yun, kumbaga lang yun. Tawag nito, parang atin-atin na yun. Kumbaga lang. Wala tayong masabi tayo kung hindi natin alam. Pero kayo na mag-isip diyan. Ano kaya sa tingin niyo ang pwede nilang pakay, sadya na hanapin? So is it kasi di ba kay Pastor Apollo Kibuloy, siya ang dating ang hinahanap na si Pastor Apollo, di ba? Tao yung talagang sinesearch nila, hinahalugog yung compound. So dito ngayon ay anything, no? Pwedeng item na yan ang mga baril, natin alam kung ano. So sa mga taga-Davao, So yun ang sabi ni Sir. Pwede na silang taniman, di ba?
pwedeng lagyan ng ano, mga nuclear. For example, parang naalala ko yung ano, yung kay Saddam Hussein. 'Di ba hinalugub yun ng ano ni George W. Bush ng kanyang mga tao na yun lang, para hanapin yung nuclear weapon of mass destruction na siyang naging dahilan kaya binomba, 'di ba? Marami nang namatay noon. Hindi yun ano, hindi hinabol si George Bush ng ICC. Kahit pa hundreds of thousands yung nangamatay na talagang inosente. Okay, so yun lang ang ano natin dito, katanungan. At saka ano ha, kumbaga sitwasyon, update dito sa 24/7 vigil dito sa kay Tatay Digong na bahay. And yun na nga, tanong natin ko para saan yung search warrant. So, di natin alam ang sagot, di natin alam. Sila nakakaalam dyan. Basta ang gagawin natin is abang-abang lang mamaya. So time check pala tayo dito ngayon bago makalimutan. 2:58 in the morning. Mamaya pag abot nila, ikaw na to. Barikida lang na to, balista ka diretso, then lawyer. No, lawyer yung tauna. O man takabulo. Pero sa nakalang chain lang tanong. Hindi mo na illegal. Ulat lang tag lawyer para mag-storya. Naay mo lang. Na puro babae ang i-front para basta makahul baka yung Ayan. Kaya dito po, nandun dito po, dito, babae. So ito yun ha. Sa rin po, kalinya dali. Merong briefing. Ito yung ano, ito yung ganap mamaya. Feeling mo babae ko kasi kasing linya dali. Wala na, diri mo sumpay ta diri. Kana diha naman. Kunya na. Wala pa pa. Diri sumpay ta diri. Diri. Babae. Diri tayo suot. Ayan. Ayan. So ito yung ano, itong ginagawa nyo dito, formation, no? Setting up or set up, formation set up, no? Ayan. Pag ganito po. Oo. Mamaya, kuya na. If ever. Basta kayo wala tayo buhaton na dautan. Oh, di man mo sila masakitan kay wa man tay mga baril. Kasi pwede luwaan. Ayun lang po. Oh, ayun lang. Balikasi lang siguro. Amot lang ha. Eh, close pa lang sa diri. Ang pwede pa. Sa diri ni join na lang pa. Joiners na naman. Oh, mamaya, diri ha. Then ang mga lalaki vloggers, hindi ko na malaptan. Di man mo, kamutan ng mga lalaki. Siyempre, di man na sila hindi na mo mag-camera. Diri, kaya na ito tanan, diri. Wala yung mabilin dira. Oh, diri. I-close na ito na diri. I-close din. So, mga babae man nasa tubangan, singgit sa mahimo, ha? Ano lang. Matay lang yung hinagiba. Ang likod sa babae po. Okay, ikaw may bubangin diyan, te. Hangtot nga, kung mamersa sila, wala po gina itong lawyer. Hangtot man, mag-verify sa lawyer. Pag yun man ato, di man ito mo babag. Di man ito mo obstruct, no, kung lawful na ang ilahang pagkita ng dokumento. Basta, hangyo sila, mo storya sa ang lawyer. Hindi nila mo, dito mo sugot na i-force nilang kung galingon na masulod. O nata diri. Storya lang man. Ay guys, mag-live tayo. Pero ay lang mo kumpiyansa sa ilaha ha. Kaya ang uban ana no, mag-provoke gina sila. I-provoke yun mo nila nga musupol mo. Ayaw lang sa masinapoy na sa goal diri nga maguna-una tanaw ng dagway. Masig NPA ng dagway tanaw. Kay kumpiyansa. Unta ka balo. Yan ha. So ang nadiri susulod yun mo. Diri lang to tayo sulod. Babae ka diri tanan. Sige po, mag-send lang po ako dito. Mag-live po tayo. Yan ha, tapos lock in yun anak. Lock in yun na anak. Salamat po sa Kapala naman po. Jonah. Maraming salamat po. Pala na ito ha, dry run. Ma'am Jonah Tulipas. So magpasa pa, dili man di man naman ukol no? Butang lagi nato no, maximum tolerance. No, at nata dire para lang makabalo kung sa'y tama. Natay lawyer, gusto nato nabot tay lawyer. No, ang ato lang no, ilang ma-negotiate sa lawyer kung i-check, double check kung tinolba na ang dokumento, specific kung na-search warrant, specific man kung saan i-search ana. Mora na to iklaro. Then we will let them come in with the lawyer.
o uban na itugot na magkamera sundi. Need po. Even if natin sa mga palibot na may makita niya police, sundi lang dyan sa inyong mga kamera, no, mga cellphone. I-document po nato na sila tanan. Nakuha ba nato mga kaigsunan, higala? Anak lang po na siya, no? Then, di lang ta mahadlok. Pulgaon man ta, singkasingkahan man ta, sabi ng mga boto ilang leader si Torre, kaya ba na mo saywang, ay lang mo hadlok. As long as wag tayo gibuhat nga daotan, wa man ta nang unsa sa ila. Alala na. Oo. Suko na siya. Kung pwede mo kabayan, di okay ra po, sayungan nato ay no. Gamay na lang yun, no. Amo ko siya mahimo kung tabangan nato, di ba? Lang ha. Nananghid naman ka kasi mong bana. Ay, nananghid na, well, problema din. Ano lang. Ano lang ha, kuha lang ta, presence of mind, no, kalma lang. Tapos sometimes di lang ta magpadala sa too much na tension, emotions na to. Mo escalate man good siya, na sila ay reason. Sila ay reason. Pero wala kabalo, ang basta naka-on permit ang camera. Kaya ilang buhaton na sila may unang muduot anak. Same na sa QJC. Duoton yung kanan. Yung kita nakatindog. Mamatay mga balik. Una yung camera naka-roll na permit. Dire na po sa likod. Ang nasa sa likod bagay, wala tayong mabuhatin na. Sulod yung tatanan. May tasok na rito. Tarong man to ah. Nato lang nato sila. Ano lang siya, simple lang po ni mga higala. Pero ato lang pa nag-iusahan. Again, no, hindi na mo sokol. No, kung nagyo di kapugong diha, hindi man din mapugnan. Pero kung makontrol na lang kayo na tayo lawyer. Grabe na siya makaprovoke. I-provoke yung walang masukok. Yung kaya na, bakban lagi may ito nana. Murag wala mo yung napaminawan, wala mo yung nanunggan. Ang atuwa lang hangyo ana sa ila nga nami lawyer, pwede istoryahon lang sa lawyer before mo musulod ana yun. I-insist na to. Tapos naka-record ang tanang conversation po. Tutuon ko na taon. Ito, Junot dahil. Kailan pa rin mo nang dili ato ha, kaya nagpairing-iring lang dyan sa gilid. Tanaw-tanaw ko. Ayun mo na. Ayun, hindi mo na. Mati lang yun na. Ano lang ha? Sige mga higala, pwede na makalingkod, no? Salamat. So ano lang ha, for information lang, additional. Itong mga dito ay organic. Organic ibig sabihin walang bayad, hindi to hakot. Volunteer, no? Na napunta dito. At isa na tayo dyan. So nakatuwa, no? May mga ang andito kadalasan mga bagets, no? Mga bata pa lang, oh, di ba? So ganyan ka ka rockstar, ganyan ka sikat si Tatay Digong. Ganyan siya kamahal ng mga taong bayan. In all ages talaga, di ba? Gagaya sa mga loyalist, no? Shout out sa mga loyalist. Ang mga diyan, ang mga makabibibi may mga mga thunder na. Ibig ko sabihin mga ba? Mga sundowner. Na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sila sa Taliano Gold. Pero kay Duterte na mga na mga supporter, kita mo naman, no? Ano siya, masses talaga siya. But mga bagets, young adult, hanggang sa pinaka seniors. So yun lang, briefing lang yung kanina na pwedeng gawin dito just in case na maunang makarating ang tropa ng mga kapulisan ni General Torre kumpara sa kay attorney, sa abogado, sa lawyer. Kasi ang titinan na kasi mamaya ng lawyer siyempre para yung legitimacy ng search warrant na kanilang dadalhin na isa-serve dito. So kung legit din naman talaga at magbibigay ng approval ang lawyer, so wala problema. Pero siyempre hindi pa rin siya aalisan dito. Kailangan pa rin may mag-witness para makita yung pinagagawa nila. So okay na tayo dito ha. So ano na to, parang additional update lang dito. Time check, alas 3:08 ng umaga.
So kung may makapanood nito ng mga taga Davao lang, wala namang ginagawa, hindi naman masyadong busy, pwede kayong pumunta rito. Dito sa Doña Luisa Subdivision sa may Ecoland or Matina. Kasi ano lang, near lang sa may SM Lanang. I mean, SM City Ecoland. So time check tayo dito, update ulit ha. Since malapit na ang alas 5, ang sabi kasi kanina sa mga hearsay na expected is alas 4 ng umaga. So since ano na 4:09, alas 4:09 ng umaga. So tingnan natin kung baka andyan na si General Torres sa labas ang kanyang mga tropa, no? Tingnan natin. So dito mayroong libreng kape. Yan. Ito yung mga itong mga tao na to ay mga organic to na mga supporter ha. Pumunta lang dito para yan nga support. Babantay no sa labas ng bahay ni Tatay Digong. Okay, tapos si Bossing. Taga Santos si Bossing. Taga sa kayo mo boss sa pan? Asa ka? Rojas. Boulevard rapod mi. Oh, magsaysay. Sa Arian Garcia. So yan sila organic supporter. Nakakatuwa lang kasi ang mga supporter ni Tatay Digong dito ngayon na makikita nyo, di ba? Kita nyo na mga babae, mga bagets pa, no? Mga bata pa. Nasa mga 20s. Ang galing. So, sige so taga Panabo. Basta ano lang, good luck sa taon niya. Basta maibgan ka niya Tori ha. Wa na may guwapas Davao. Okay ra po, wala kita pagkatatay di. Sige, so yun mga taga Panabo, no, layo. Kanina mayroong taga Tagum, ngayon Panabo naman yung nakita natin dito. So ito yung ating mga supporter ni Tatay Digong. So organic ko dito ha. Ano? Ma-assist talaga, hindi siya yung typical na yung iba bayad, alam mo yun, yung iba ay hakot. So ito yon organic. So time check tayo ulit, alas 4:11 na ng umaga. So malapit na mag-alas 5, which is expected na dumating dito ang mga tao ay alas 4. Darating yung mga tao nito, General Torre at saka si General Torre mismo, no, kasama din daw. So ang sabi ni Sir, yung tagapagsalita kanina dito, yung para siya yung organizer, no, na hindi daw pwedeng expected na talagang andito si General Torre sasama kasi yan nga paipal ganun sabi. Maganda ano dito, no, mga nakabantay, mga bagets pa. So pangmasa talaga yun, no, mga supporter ni Tatay Digong. So yun na, ang way po natin mamaya ay camera lang, pero hindi naman makipag-away, no? No need. I mean hindi kailangan. So ang briefing nga kanina ni Sir, sabi ni Sir mangpopobo kasi estilo talaga ng mga yung gaya kay sa mga nakapanood at naka-witness, no, nakasubaybay doon sa Siege ba tawag doon? Basta yung drama na lang, ano pa ba tawag doon sa Kingdom of Jesus Christ, di ba? Na yun na nga, may tinergas ba yun? Yung in-spray ng ng mint sprayer. So ang nagawa or ang naganap or yung mga event sa Kingdom of Jesus Christ ay mauulit-ulit ngayon, no? Parang ganun. So the history repeats itself, but this time hindi na siya sa malaking compound, no, kundi sa residential area talaga. So ang ko dito, akin lang observation, no. Ito kasi ay community. Ito siya ay subdivision. Hindi man siya ganun ka-exclusive, pero siya, no, quite scandalous talaga to dito na magaganap kasi siyempre hindi man sana lang walang commotion na mangyari, pero wala hindi natin talaga ma-predict, hindi natin alam kasi hindi lahat ng mga andito parehas ng tolerance when it comes to temper. So maaaring yung iba dito ay mainitin ang ulo, di ba? O nanggigigil lang talaga, no, kaya General Torre. So baka ito yung pagkakataon na inaantay nila, no, na sila makahalik kay General Torre, ganun. So yun, bali mga supporters, no, solid yan. Ibig sabihin pure support, solid support, walang bayad. Pero siyempre meron sila pakindi.
Siyempre, abil natin ng candy para ano lang no, pang sugar rush. Sugar rush. Ito yung bahay ni So, update tayo dito ha. So far, ano pa lang no, medyo chill pa ang mga tao dito. May mga bagong dating. Tsaka yung kanina naman, wala na rin sila na nag-uwi na. So baka charge din yung mga yun, natutulog muna, idlip. And after ma-idlip, balik dito. Baga parang ano lang, no? Recharge lang ng konti. So okay, time check tayo dito. Time check tayo, it's 5:33. Merong nagbigay ng ano no, sino to? Sinsa. Okay, thank you. May nagbigay oh. Thanks from Sinsa 13. 2 pounds or euro. Ano bang sign ng euro? 2 pounds. Anyway, maraming thank you. Appreciated. Ito si Bossing no. Warm up na si Bossing. Warm up boss, warm up. Warm up. Big. Ay warm up bagay para pang kay Tori. Shout out kay General Tori, wag ka magkamali kay kay Kuya oh. Nag-warm up na. Hindi bawal magpakita ng maya. Atos ang ilugar atong kaisog kay pwede silang di ba? Pwede silang siyempre mabalos yun na, di ba, no? O siyempre masugot ulit nga magkagobot gyud. Pero ingon na sir, taga ka boss, Dari ara ka. Taga di alas pikas. So silingan lagi kay mo. Ay sige, tama. Mangutan na po ko. So siyempre ang ilahang ang saklaw or ang ilahang kuan, ang sakop sa ilahang search warrant siguro. Taman lang sa balay ni Tatay Digong. Diri sa ang vicinity. So unsa man na diri ako? Wala po ko idea. Dili ta so. What if lang ha? Sana dili nga magkaroon og komosyon unya, di ba? Oh, pero gabi mga pas 10 na ko na ko sa Facebook. Meron tayong mga APC na nagsulod. APC. Oh. Okay. Mga military. Amot, wala pa ko naka-check dito kapit sa kung naarag yun. Okay. Pero naka-video ba? Na sulod daw sa kwan. Oo. Television. So kuan siya para nako akong ako ipagpalagay na isa ko sa residente diri isa ko sa nagpuyo murag. Pwede so magreklamo no sa ilahan no kung madisturbo ko unsa ba. Mapiktuhan akong pagpuyo, ako ang pagkatulog, o usa pa na business o di ba? Oh, murag public disturbance. Public scandal unsa ba no? Oh. Public disturbance. Katong kay Pastor Apollo Kibuloy sa POGC, okay na to kay compound man gyud nila. Wala may lain kuan, murag isa ra gyud siya ba as a whole. Oo. Although ang nakakos lang dito kanang kuan gyud, kanang trouble katong gi-lockdown ang kuan, bandang atbang sa ilang kuan compound. Pero kanina diri daghang gyud madamay kay private din sila. Oh, kung gud na balay-balay gud sa subdivision. Balay community. Dili ba siya exclusive? Ha? Dili siya yung exclusive na nagiging gwardiya. Dili kanang nag-guardia diya kay tungod ko kang naamangod si Tatay Digong dire. Walay mga checkpoint anong paglunan. Kay kuan Lay pa yato, sige, ato na ato yung pila ko pauta sa inyo kanang. Kumusta sila silingan? Dugay mo silingan, di ba? Kumusta sila silingan? Okay man, wala may country, wala may problema dito. O wala mo may kanang mapil nga kanang ilahang siyempre mayor, presidente ana. Wala man ko. Dili kayo lagi papil, wala niya ginapapil sa inyo ha. Nga Wala ana. man may mapil na unsay country. Peaceful man diri gud. Kalagad normal citizen lang no. Wala sila yung nag-aastag yun na kan Wala. taas so. Nice. So to, good luck lang. Kanang silingan diya kanang amigo po nila na kanang dakong balay kanang naisugat diya. Kapag na ko na mga actually taga-Cotabato man gud ko ba? Oo, may balhin ni diri. Taga-Cotabato po na siya. Kita ay lang ganin ni diri. Ako sa una, nakaagi ko rin murag 2000 ako 2007 yata, dugay na kayong panahon. Agi ko rin niya. Wala ko palo nga mo na ibalay ni Tatay Digong kaya mo pagkabalo dito sa Yakal.
Oo, dito sa kan ba sa may bangkal o. Pero dire ade siya karon na nagano. I mean, oh. 2003 pa rin na dili. So karon pag agi ko dire nangutan ako sa nga nganong dakag mga kundi ka ng mga milit mga ano ba mga bantay ba ng mga body. Kuanday kay balay din ni ano ni Mayor sa nga time mo balay ni Mayor ba okay. Ato agi na ko wala lang balay kan. Wala ni balay ni Mayor nya. Malay ba na ako mamahimo presidente. Di ba? Kapag kita ka ba ng presidente siya, edi sana nakapapicture ko sa una. Rockstar kasi Tadigon. Mayor pa man po siya sa una na. So, yun o, bali, dito na natin i-stop ang, ang aking vlog. Basta update lang to dito, no? To time check tayo dito. Kanina, alas 4:09. So, alas 4:29. So, medyo napasarap ang kwentuhan namin ni Sir. Si Sir is taga dito taga Doña Luisa subdivision. So, kabilang blocky lang sila, blocky. So, literal, kapitbahay sila ni Tatay Digong. Sila, napaganda ang usapan namin dito about sa Davao City and its transformation from, sa to, Licaragdao. Masasarap yung mga Managua. Oo, di ba? Maanagwa, mga lugar ba na so unsafe no dati. Actually ang Davao City dito na siya sa safe. So yun lang, kumbaga survival of the fittest ang Davao sa una. Oh, akong ma-remember sa una sa kanang kuan sa may bandang Mandarin, kaya sa may Bolton ba? Bolton Rizal. Na siyempre ako ni bata, luya ni, payat. Katungan ka na pangay kwarta. Sakit kayong kwarta 10 pesos, ana ba? Bata lang biyaga. 10 pesos ba? Dako na kaning kwarta sa kuha. Pangiwan man gid sa kanang ba kanang taong grasa kanang dito taong grasa ba kanang gatambay sa kilid ba. Ay hila ko sa una ko. Sakit sa buot ba na ba? Kay kung dili ko to ihatag, sakitan jud ko ato. Laro kay ito. Amo to pila ka adlaw nangawa sila ay 2006, 2007. Racing mato nga hayahin na ang Davao. So yun ha, bali update tayo dito, time check tayo. It's 4:30 na, so 30 minutes na lang ang makalipas ay mag-aalas 5 na tayo dito. So hindi pa rin dumating ang ating expected na bisita na si General Torre and kanyang mga grupo na expected time of arrival is alas 4 dapat. So yun lang, kwentuhan muna kami ni Sir. Okay. Ito yun may drone na siya. So actually itong briefing ni Sir kanina na once na merong drone daw na makita ay kailangan tingnan natin na yun. So yan, hudyat na yan So General Torre is coming. General Torre is coming na. Yan. Yan drone Kaya pagkano may drone. Tingnan niyo, dalawang drone guys. Kakaiba po Naalam nila na bawal magpalipad ng drone dito pag wala. Bawal po yung magpapalipad ng drone dito. Kahit saan po yan. Kasi private area po ito Yan. So, ang sabi ni Sir kanina, pag may drone, it's a sign na General Torre is coming. Samsung. Drone yan Klaro ka drone gito. Langgam. Ano po, yung lawak po. Siguro. So, merong dalawang drone dito na mataan. Ayan. Yung isa hanapin natin ha. Cellphone, klaro kayo na sa Samsung. iPhone 16 iPhone 16. Ayan. Ito yung pangalawa. Second. So, ito siya. Hindi siya moving. Steady lang siya. And ang isa naman ay nawala na. Yun. Papuntang buhangin. Tama ba? So, ano siya ng indication na General Torre is coming. So, ito na alert na tayo dito. I-ready ang camera, i-ready ang inyong mga battery. Drone siya na gamay. Klaro kayo. Klaro kayo ma'am. Isa pa yun. Kasi ano, nasa 40,000 Okay, time check tayo dito. Update ulit dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. It's 5:53 So 7 minutes to go. Ay mag-aalas 6 na. So yung expected time of arrival ni General Torre is alas 4, pero anong oras na? Mag-aalas 6 na, pero no show pa rin sila So ito yung ganap dito, ito yung sitwasyon. So yung mga kabats natin kanina dito na nagvi-vigil ay wala na sila
notion na rin ng iba. So ang iba natulog na siguro pahinga. Tapos ito naman ito mga bagong set of ano naman to dito, mga supporters. So update to ha, mag-alas ano na, mag-alas 5:53. Kanina earlier ago like siguro mga 5 mga alas 5:30 gano'n, mga alas 5:20 may mga may drone na namataan dito yung mga tao, like mga 3 which is according sa kay sir kanina, ito si sir, sabi niya na pag merong drone na makita, yun na yun, no, hudyat na siya, indication na paparating na si General Torre. Kumbaga parang ang datingan is ano siya, no, parang CI muna, silip muna yung yung location sa lulusob or bago sila pupunta dito. So yung expected natin na alas 4 ng umaga kanina, yung pag-arrival nila Gen Torre tsaka ng kanyang mga tropa, lumagpas na magdadalawang oras na nakalipas. Ito pa rin, no, nag-aabang pa rin tayo dito, wala pa rin sila. And sa mga nagtatanong ulit kung ano bang gagawin sa raid nila dito, anong i-raid, anong isi-search nila sa bahay ni Tatay Digong. Ito yung bahay ni Tatay Digong, yan. Take a look. Yan, ito yung standee lagi makikita natin sa mga standee. Life size standee ni Tatay Digong dito. Ngayon, may akong nabasang comment kanina kung saan nga ba si Tatay Digong, saan yung mga tao dito. So walang nakatira dito, like siyempre alam naman natin na ang pamilyang Duterte is nagpunta sa Hong Kong, di ba? So kasama si VP Sara. Tapos kasama si Ma'am Hanilet siyempre, no, tsaka yung anak si Kitty Duterte. Tapos sa airport pa lang yan na nahuli si Tatay Digong. So ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa sila nakauwi. Ang magnanay si Kitty and Madam Hanilet, si Ma'am Hanilet Abansin. So hindi pa sila nakauwi sa bahay nila na to. Kaya walang tao dito. So maging makatulong wala rin tao. Tapos kagabi dito nga si like mga around 10 to 11 PM andito si Mayor Baste Duterte na nagpapaalala sa mga supporters dito, mga nag-aabang, na kung maaari ay wag magkamali, no, sa mga actions, sa mga behavior, like wag man-trigger or wag mang-away, wag manakit ng mga pulis, wag saktan si General Torre kasi yan maaari ipaprovoke ng mga pulis, which is estilo nila sa KOJC. Uulitin ngayon dito sa search operation na dito sa bahay ni Tatay Digong. So pwede iprovoke yung mga supporter at magkasakitan, at pag magkasakitan pwede nang magkaroon ng panibagong sila, no, basta gimmick, decision, ano pa man na pwede tayong ikulong or something na basta chaotic na. So yun ang ang sabi na hangga't maaari maximum tolerance ipaiiral, no. So kumbaga kita niyo naman sa isa kong mga video, nagdaan kaninang mga video na harang, no, parang formation, parang practice kanina, dry run na mga babae tas mga kalalakihan dito maghaharang. Kumbaga hindi pwedeng papapasukin ang mga pulis hangga't hindi mag-go signal ang lawyer. So pagkatapos suriin, sisihin ng lawyer ang search warrant, and makitaan naman talaga ng legitimacy sa kanilang operation sa search warrant. So pwede na silang pumasok. So that time pwede nang padaanin ang mga kapulisan. And syempre hindi doon nagtatapos ang lahat, no. So pwede pa rin sundan, no, videohan lahat. Kaya dito ang pinaka-weapon natin ay ang ating mga camera, mga devices. Kaya sa mga makapanood ito ngayon, just in case lang, no, na taga Davao ka at wala kang masyadong ginagawa sa buhay, like vacant ka rin naman, or pwede ka naman talagang mag-absent, hindi naman ganun kahektik ang schedule, or hindi naman ganun kabigat ang iyong magiging transaction. So pwede ka dito munang bumisita, pumunta at dagdag ka sa crowd. Kumbaga presensya lang siya, no, to show na maraming dito, mga supporter. Ibig ko sabihin maraming willing na mag defend, no, sa mga Duterte, pero hindi man defend na makipag-away. Walang batukan, walang sakitan dito, pisikalan. Kumbaga lang, presensya lang. Kahit pa may galit kayo kay General Torre, pero lang, no, tiisin lang muna, maximum tolerance dapat kayo iralin para hindi magkaroon ng komosyon. So sa mga nagtatanong ano ba pwedeng isi-search dito, so ang sagot is hindi alam. Maaring pwedeng basta anything. Alam niyo na, no, alam niyo na isi-search. Malamang hindi tao kasi walang tao rito, wala nakatira. So pwedeng, for example, magsi-search sila dito, baka mayroong shabu, no, na makuha. Pag mayroong shabu na makuha, automatic ay kaso na yun kay Pangulong Duterte. Kasi di ba napansin nyo, ito akin lang to, parang analysis ko lang din to, na meron tayong
So may analysis lang to na 'di ba merong ano TRO na ngayon na-release ang ano ang Supreme Court natin para doon kay Pangulong Duterte. Tsaka parang illegal yata. Basta merong kakaharaping problema itong si General Nalder, si Marbel, si sino pa 'yon. Basta yung mga may kinalaman sila Remulla, may kinalaman sa pagpapayag nila o pagpapadakip, pagpapaaresto kay Tatay Digong kasi illegal pala 'yon. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya legit, no? Na convicted or parang ano, basta illegal. So, ngayon, gagawa sila ulit ng butas. Hahanap sila ng butas or pwedeng maibigay na kasalanan kaya Pangulong Duterte. So, ito na yun. So, yan. Pupuntahan ang bahay na to. Napaka-humble home, oh. Putik, bahay ng presidente ba to? Bahay ng mayor yan, 14-21 years. Ano pa yan, ha? Judge, di ba? Naging congressman, mayor, 21 years, tapos naging naging presidente. Pero ito yung bahay niya, napaka-humble, napaka-simple. So, yeah. Wala silang mga condo unit, wala silang mga mansions, wala silang mga palasyo, wala silang mga jet, fighter jet. So, ito yung bahay na about to ransakin na yan mamaya. Ito yung mga natin dito, mga supporter. Ano to, mga halo-halo to dito, mekos, no? So babae, lalaki, may edad, mga bagito pa, no? Mga bata pa. Parang mga bagong botante pa lang to, mga first timer voters ang iba dito. Which is yan, observation ko lang yun. So time check tayo dito. Alas 6 na, no? Wala pa rin, hindi pa rin sila napapakita. So ito yung kalangitan natin dito. Itong subdivision ng Doña Luisa ay na siya, no. Siya, parang locus subdivision. Basta hindi siya ganun ka extravagant, hindi siya ganun ka exclusive like mga Las Terrazas, Woodridge ba, tama ba? Mga insular village. So hindi ganun ka class yung lugar. Ayun, kapitbahay to ni Tatay Digong siguro. Ay, hindi pala. Parang rasyon. So dito pala may namimigay ng dito, tinapay. So yan ha. Okay na tayo dito. Yun lang. Bali pa-update na tayo dito. Pasilip lang. So oras alas 6:01 ng umaga. Guada, California, shout out, no. So nag-sponsored siya ng pastil tsaka tubig. So malaking bagay ito dito para sa mga nagvi-vigil. Tulong to sa mga nag-abang talaga kay General Torre. Kasi walang dito, walang dito, walang karinderya na mabibilhan. Wala kang makikita dito. Catering, no? Siguro sa labas meron, pero medyo may kalayuan. Yan, gloves, pastil tsaka tubig ang rasyon dito. So Guada, shout out kung makapanood. Kasi pangalan ma'am, si Guada. Si Guada Marie from California. Guada Marie, maraming thank you ma'am ha. Guada Marie ng California. So maraming thank you sa iyong binigay na patubig tsaka pastil. O ibig sabihin yan, kayo ngayon mga nakapanood dito, pwede kayong pwede kayong mag-share ng inyong blessings, no? Any amount will do. Pero ko alam. Hanap kayo ng organize. Baka hanap kayo dyan ng tawag dito. Pwede nyong mapadalhan. Maraming tulong yan, tubig. Kanina ang na-receive natin candy, tsaka kape, no? May libreng pa kape doon, tsaka ito nga, libreng pa tinapay. Diba? So may mga dito, no, nakitambay, no, nakivigil. Dami dito. So magandang umaga, no. Andito pa rin tayo sa labas ng bahay ni Tatay Digong and we are waiting still for the coming or the arrival of General Torre and his men, di ba?
Time check tayo, it's 6:43 na ng umaga, meaning 17 minutes to go ay mag-alas 7 na. So ang expected time of arrival ho natin ni General Torre and kanyang team ay supposedly alas 4 ng umaga, pero anong oras na? Ito, mag-alas 7 na. So wala pa rin, hindi pa rin naharating sila. So pakunti na lang yung ano dito, yung mga supporters na nakaabang, nakaantabay. And of course yung ano, nagsiuwian na sila, natulog. And at least kahit kung mapapatanghalian man sila nga makapunta, sabihin natin alas 7, alas 8, okay lang yun, kasi ang ganap is yung mga taga Davao na tulog sa gabi, gising sa umaga, ay sila na yung ano, parang magre-relieve sa atin mamayang konti, no? And tayo naman na mga nocturnal, manang-mana kay Tatay Digong, no? Hindi natutulog sa gabi. So tayo naman ay ano, pauwi na tayo ng konti. So parang ano, tutulog muna tayo, recharge. And yun lang, no? So ikaw na taga Davao ha, na nakapanood na ito, just in case lang na nagdaan to sa iyong wall, please consider, no, to come here sa labas ng bahay ni Tatay Digong. Dito lang sa ano, sa Doña Luisa subdivision, kung saan located ang bahay, ito pinaka corner. Kung wala kayong sariling sasakyan, you can ride a taxi din naman. Pwede kayo magtanong kung saan yung ano, pahatid kayo sa bahay ni Tatay Digong. Hindi man talaga kayo literal na ihahatid dito sa kanyang pinakabakuran ng bahay ni Tatay Digong, pero dun sa exit entrance area, lapit lang naman, di naman siya ganun kalayo para lakadin. And yung mga may sasakyan, parang hindi yata, I doubt kung makapasok, not sure, not really sure kung makapasok. So pwede pala makapasok, no, yung sasakyan dito kung meron kayong mga sarili din sasakyan. You can bring your own car and vehicles. So may mga ano na dito, mga mainstream media. So ito, so Sunshine Media or SMNI. Meron ditong ABS-CBN. GMA pala. So may GMA na dito. Ito nga yung ano, bahay ni Tatay Digong. Simple home, no? Simple man, simple family. Presidente yan, no? Pero yan yung bahay niya. So time check tayo dito. It's 6:46 na. Wala pa mingaw na. So di kagaya na medyo ano, maingay, medyo jolly yung lugar kasi marami pang ano dito, no, mga nagkikwentuhan, pang-abot different places. Kanina yung ano natin nakasamang nag-vigil, merong taga Panabo, merong taga Cotabato, merong taga Tagum. So ito yung ano dito ganap. So punta kayo dito ha, kung makita mo to ngayon taga Davao, or meron kayo sa mga nanonood naman dyan ngayon na kahit wala sa Davao City, as long as meron kayong kamag-anakan, pamilya na taga Davao City, try nyo papuntahin dito. Presensya lang naman, oh. Hindi naman makipag-away, walang gulo, walang rumble dito na mangyayari. Well briefing na dito, or well oriented na, no, na wag pumatol. Kagabi pa inulit-ulit ng lawyer, inulit-ulit ni Mayor Basti Duterte, and also ni Kuya yan, yung PPP party list. Paulit-ulit nilang nire-remind ang mga tao na huwag patulan ang mga polis na mga titrigger. Huwag patulan kasi sadya yan na mag-trigger talaga sila para mag-ignite, no, ng commotion, ganon. So huwag patulan, kumbaga maximum tolerance dapat ipaiiral dito. So mainstream media, mga kasamahan natin dito ngayon, no, nakaabang. Siguro magla-live coverage sila para sa arrival ni General Torre. 6:47. Ito yung ano dito, yung crowd. Si Kuya, kagabi pa yan, naabotan, kasabayan natin yung kanina, like mga alauna ng madaling araw. So kapag punta kayo dito, bring your own camera, cellphone, mga devices para pwede kayo mag-record, pwede kayo mag-live streaming. So paki-prepare sa inyong mga data, battery, tsaka kung maganda meron kayong power bank. Although meron naman dito charging station doon sa unahan, pero iba talaga yung meron kayong sariling power bank kasi hindi pa to hindi alam kung ano mangyari dito mamaya, kung may commotion ba or something. Basta good luck na lang. Tsaka pansin ko dito kanina, marami tayong mga kababayan na mga Muslim, mga Maranao, karamihan dito sila nagtatambay kanina, mga bandang alas 2, alas 3 ng madaling araw.
So, tapos naramdam ko yung ano, yung mga bata. Pero ano, parang ano na, gigil sila kay Tory talaga. Pero although sinabihan naman natin ako, ewan ko kung nakikinig sila kasi nire-reiterate ko na lang yung sinabi ng ano, nung ano natin dito in charge na yun na nga, wag nakipag-away, wag patulan ang pampoprovoke ng mga kapulisan. Ayun, sila kuya, so alis na siya yung ano, sa amin kanina, mga nag-i-inform and nag-o-orient na yun na nga, wag patulan ang provoking mobs ng ano, pagpatulan ang mga kapulisan ni nabitbit ni General Tory. So sa mga may sasakyan, pwede kayong ano dito pumunta, dalaan yung sasakyan kasi pwede kayong mag-park dyan sa anahan. As long as merong vacant. Kung wala naman, you can walk along the ano lang naman highway sa entrance, malapit lang to dito. Hindi mahirap hanapin ang bahay ni Tatay Digong, pinaka corner, color green ang gate. Humble home, humble house of a humble family. So may ano kanina no, Ada Mare ng California, maraming thank you ha. At ako yung ano, nakatikim ng iyong pastil tsaka ano, patubig. So maraming thank you from California sponsor. Okay naman dito, mga tao, mga taga Davao, meron naman pambiling pagkain kahit paano. Kaso nga lang, malayo no, sa karinderya. Wala akong napansin ano, mayroong eatery na nadaanan kanina. Nung ako'y papasok dito sa loob. At mga ano, taga mainstream media, nakaabang na sila for update. So ito naman ito na ano, itong unit bahay na to ay mayroong ano diyan no, nangungupahan ng mga lawyers. Not sure kung lawyer na ba talaga sila or baka estudyante pa lang. So, so yun ha, i-off ko na tong ano, camera and try ko ano, mag-live. Ano, okay ba sa inyo magla-live streaming tayo? Tingnan natin no, kung okay ba, makayanan ba natin ano, connection, internet connection. So yun lang, ulitin ko ulit na once na meron kayong ano, kakilala dito sa Davao City, pwede nyo i-message na pwede nyo pumunta na dito sa Doña Luisa subdivision para makisabay dito no, sa crowd. Basta walang gulo ditong mangyayari, walang gulong magaganap pa. Pure ano lang talaga dito, parang presensya lang no. Tapos manmanan bantayan ang mga kapulisan na bitbit ni General Tory. Video camera, I mean ano, mga video, vlog, live gano'n no. So yun ang pinaka needed dito. Hindi kailangan ng baril o ano mga deadly weapon. Ang armas lang na panlaban daw ay may mga ano, camera devices, cellphone, live streaming, social media platform. So that would be all. Thank you for watching and meron ng UNTV na rin no, arriving. So ngayon ang gawin natin is live streaming tayo, try natin. Pero wala namang event ano, mga supporter. Ibig sabihin wala pang ano, hindi pa siya big event. So siguro mamaya na tayo mag live streaming kapag andito na yung mga supporter no. Ibig ko sabihin supporter at the same time yung kapulisan. So this time i-off ko na muna siguro to dito. Tapos sana ayan, mahatiran ko kayo ng balita. But as of this moment, time check 6:53, 7 minutes to go, alas 7 na. So walang komosyon, wala pang ganap, tahimik pa. Although meron na tayong nakita ano kanina hadron around mga 5 AM, almost ano mag-aalas. Meron palipad-lipat kayo ng drone pero nawala na rin naman like sabi 3 o 4 daw, pero 2 lang nakita ko kanina. Kasi ang drone kasi na yun ay ano yun indication na paparating na si General Tory tsaka yung kanyang grupo, mga tropa. Yan ang sabi nung organizer kanina. Siguro thank you for watching. So while waiting tayo sa ano, sa pagdating ni General Tory at ng kanyang mga tropa,
ano mo natin to, pag-usapan natin itong bahay ni dating presidente ni Tatay Digong, no, ni ex-president Rodrigo Roa Duterte. So, at gusto kong i-shout out ang mga Dilawan, Pinklawan, and also sa mga loyalist na I know for sure na blinded sa siyempre sa inyong mga narratives, no, ng inyong mga amo. Kung amo namin si Duterte, amo naman ninyo ang di ko alam sino bang amo ng mga Dilawan. So, si Joe Masison, NTA, diba? Mga Joe Masison, sino pang amo nila? Sino bang amo? Paki-comment nga dyan. Oligarchs, no? Ang oligarchs is funded yan sila ng ang mga Dilawan, no? Mostly sa mga pinupunduhan ng mga oligarchs ay mga taga-liberal party. So, ito yung bahay nila Tatay Digong. Di ba? Mantakin mo to, panigurado, sure ako dito. Isa dyan sa inyong mga nanonood ngayon sa akin o sa vlog na to, panigurado mas maganda pa bahay nyo kumpara dito sa bahay ni Tatay Duterte. Na itong mama na to, fiscal judge, di ba? Tapos siya, mayor for 21 years, one term na congressman or representative, and nitong huli ay presidente, di ba? Tapos anak pa siya ng gobernador. Pero ito yung yung nanay niya, teacher, public school teacher. Pero ito yung kanyang bahay, di ba? Tatanda na siya, sabi nga niya, mamamatay na lang siya, hindi pa siya yumaman. Hindi nga siya nakabili ng ng mga high-end na mga sasakyan, mga luxury car, or mga sports car, or mga supercar. Wala siyang ganun. Hindi niya napalitan ang kanyang sasakyan, ganun pa rin daw, luma. Kasi wala siyang ginawang hindi siya nakakurakot, hindi siya nakakuha ng pera sa gobyerno. Kasi ginawa niya buong buhay niya ay puro serbisyo publiko lamang. Puro lang pagtatrabaho, no? Para sa mamamayan. So ngayon mga Pinklawan, Dilawan, mga loyalist, no? So shout out sa inyong tatlo. Hit nyo na ito comment box. Anong masasabi niyo dito sa ganitong ori ng pagiging napakasimple, napaka-humble ng bahay ni Tatay Digong, ng kanyang buhay, actually lifestyle. Narinig niyo ba sila na pamilya na bumabiyahe papuntang Paris, di ba? Italy, Europe tour, di ba? Nagtutour siguro sila pero paminsan-minsan, di ba? Di ko alam, parang hindi ko narinig si Tatay Digong talaga nagtutour sa Europe. Parang ngayon pa lang sa ICC. Pero hindi siya tour na yung mamamasyal siya doon mag-i-enjoy. So siya, no, lilitisin. Anyway, so si VP Sara parang meron siyang tour Japan, no? Pero which is ang Japan, Hong Kong, lang yan yung Japan, yung nag-Japan sila dalawa ni Kitty Duterte. Napaka-ordinary. I mean, kahit ordinary citizen kayang mag-Japan, di ba? Kahit mga middle class earner kayang mag-Japan. So hindi siya big deal. So ito yung bahay ni Tatay Duterte. Ito yung bahay ng presidente inyong sinasabihang mamamatay tao, sinasabihan ninyo na kurakot. Ito 'yon, no? Saan dyan ang kurakot? So ito yung lugar, no? Ito yung subdivision na kinatitirikan ng kanyang bahay, di ba? Hindi man lang siya extravagant subdivision, hindi man siya luxury, hindi siya luxury na subdivision, hindi siya high end, hindi siya exclusive, di ba? Merong mga mayayamang dito. Meron akong alam kahit paano 2 or 3 na mga mayayaman ang mga nakatira talaga, like Insular Village. Insular Village tsaka yung Las Terrazas. Yan lang pagkakalam ko, 2 at least, no. Yan po yung mga tirahan dito ng mga mayayaman, mga negosyante. Pero si Tatay Digong dito siya nakatira, wala nga hindi nga sila exclusive yung lugar kasi pwedeng pumasok dito kahit sino. Hindi siya yung kagaya sa ibang mga subdivision na gated, di ba? Tsaka wala kang marinig na mayroon silang condominium or mga mansion, no, somewhere, anywhere. Unlike sa ibang mga kongresista natin, nakabili ng chopper, nakatira na sa Corinthian, nakabili ng unit, nakabili ng bahay sa Forbes Park, sana all, di ba? Nakatira sa Green Meadows, lugar ng mga mayayaman, nila Chris Aquino, for example, di ba? So merong bahay sa Alabang, no, sa Dasmariñas, Alabang, Makati, Dasmariñas, Makati, Ayala, Alabang, and saan pa? Forbes Park, no? So yan yung mga bahay ng mga kongresista natin. Magkano ba sahod ng congressman, mga representative? So hindi bababa sa 200,000. Pero bakit afford nila yung mga Gucci, mga Burberry, mga mga Patek,
Diba? Napakamahal na mga ano, mga high-end na mga luxury brands, mga luxury na mga gamit. Talagang on the rich can afford. For example, Stella Kimbo. Stella Kimbo is a public teacher bago siya nag-enter sa politics. Ngayon, ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga kagamitan, mga nabili ay daig niya pa sila Heart Evangelista na fashion icon. Daig niya pa si Marian Rivera na high speed talent ng GMA, di ba? So ngayon, mga dilawan, mga pinklawan, mga loyalist, pwede ko kayong tatanungin heart to tayo dito. Huwag niyo kung ano, yung sagutin na parang ano na may hate, no, na dahil ako ay Duterte supporter kasi nga supporter. Sino ba bang ano, hinanga ako? For example, no, Miriam Defensor Santiago. Hindi siya taga Davao pero saludo ako sa kanya, mataas respeto. Tsaka idol ko talaga siya. Sa kanyang pagiging ano, napaka articulate, napaka matalino. So si Miriam Defensor Santiago. Actually overqualified siya sa Pilipinas. Hindi siya talaga siya pwedeng maging ano dito. Magiging leader kasi hindi siya maintindihan. Napaka-slow kasi ng utak ng ano karamihang mga tawag nito, mga kapwa senator niya nung sa mga speech niya, mga deliberation, hindi siya naiintindihan ng mga kapwa senators kasi ang bobobo, no. Pero si Miriam Defensor ang talino. Hindi siya taga Davao pero hinahangaan ko siya. So si Duterte, it just happened na taga Davao siya. Pero kahit hindi siya taga Davao or kahit pa ako'y taga Manila or taga Visayas, hindi malayong hindi ko to hahangaan ng mamang to. Kasi nga napaka honest to goodness, napaka sipag magtrabaho, napaka decisive, napaka tino, napaka decisive, authoritarian, di ba? May command talaga siya. Political, grabe yung kanyang political branding, kanyang political will. Kaya ayan, ito, kita mo bahay niya, wala nga aayos ang pintura eh. Huh? Di ba? Huh? Napaka simpleng bahay. Ako meron akong mga nadadaan ng mga siyempre alam niyo naman ako napupunta ako sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami ko makikita mga bahay na siyempre tinatanong ko sa mga driver na aking sinasakyan kung kaninong bahay yon. Mansion, palasyo. For example, Escudero, bahay ng tatay ni Chis Escudero sa Sorsogon. Ganda. Kasi ang layo mula sa entrance, hindi mo talaga pwedeng ransakin kasi malayo ka pa lang. Pwede ka nang maunahan ng sniper. Pero dito, bahay ni Tatay Digong, mga kapitbahay. Alam mo kung hindi to simpleng tao si Tatay Digong, kung ito'y kurakot. Hindi to makikita dito sa ganitong lugar. Kasi ang daming yaman, ang daming pera, di ba? Siyempre, anong purpose ng pera yung kinakamkam? Bilyones, di ba? Kung hindi ka titira sa mga luxury subdivision, mga high-end subdivision, sa mga exclusive subdivision, di ba? Or mga high-end na mga condominium, di ba? Pang upper class na mga condominium. Bakit hindi doon titira ang mga Duterte, di ba? Marami silang pera, kung marami silang perang ninakaw, ba't sila magtitiis ito at papanggap habang buhay, di ba? Marami silang pera tapos papanggap pa. Napakasimple ba? Wala nang pintura, oh. Panigurado dyan. Kayo mga nanonood ngayon dito, panigurado mas marami pa na, mas ano pa yung ano nyo dyan, bahay. Mas maganda pa dito. Kumpara kay Tatay Digong. Presidente na yan, ha? Misa nga, barangay captain, no? Mas maganda pa bahay ng mga barangay captain dito kay Tatay Digong. Galing. Oo nga pala, naalala ko yung I don't know kung familiar niyo si Crisit Loretta Cho. Siya ay minsan siyang fundraising para ibigay namin sa kanya as token of love and great pasasalamat, no. Pasasalamat kay Tatay Digong sa kanyang pag-step down sa kanyang position as president. That's July or August something ba yun. Basta tinurn over namin sa kanya yung relo. Yung relo is worth 1 million pesos yun eh. Na ano pa ngayon eh, parang bribery daw ang tawag. Hindi niya tinanggap muna nung nasa time niya kasi regalo. Sabi niya, ano bang ginawa ko para mahalin niyo ako ng ganito? Basta nakakatuwa. Kasi ang kailangan namin na fans ni Crisit Loretta Cho sa kanyang Gava Gives ay 1 million pesos lang dapat. Kasi yun yung pinaka-exact amount ng relo na gusto ni Tatay Digong. Ngayon, ang nalikom ni Miss Crisit Loretta Cho mula sa kanyang mga followers, isa na ako dun sa nagbigay. Binigay ko, i-disclose ko 100 pesos. So, di ba? So, Gava Gives. So, nakalikom kami ng 2 million, I think. Lagpas or almost 2 million. So, siyempre, since 1 million na yung value ng relo na binili para kay Tatay Digong, ang sobra ay pinagawa ni Tatay Digong sa
Kasi hindi pwedeng tanggapin ni tatay, ayaw niya tumanggap talaga ng pera. Kahit wala na siya sa posisyon. Hindi naman sa dahil ayaw niya makasuhan ng bribery, kahit pa nga hindi naman talaga siya makasuhan kasi wala na nga siya sa posisyon. Ordinary citizen na siya. Ang ginawa niya, at saka meron siyang delikadesa at hiya. Oo. Diba? Yung iba dyan, ninanakaw, no? Nagkautang-utang ang Pilipinas. Wala namang flagship project. Pero lubog ang bansa sa utang. Wala namang, basta, nagnakaw pa, ninakawan ng PSO. Lahat na lang halos nakawan. Lahat na lang na walang pinipili. Pwedeng pag nakawan. Muntik na nga ang PhilHealth. Buti na lang ngayon, ipapabalik ng Supreme Court ang yung kinuhang 69 billion or 89 billion ba yun. Basta. So ngayon, balikan natin sa Tatay Digong that time. So, ayan, tatanggapin ng cash. Ang ginawa ng cash, ang pera na yan is parang ano niya. Ito na bali kasama natin si RTV. Nakoy pong tala sa mga sir. Boss. Excuse me. Sa content na to, kinakausap ko dito yung Pinklawan, Dilawan, tsaka Loyalist na siyempre 'di ba, alam naman natin na pinagbintangan si Duterte. Kurakot, 'di ba? Kurakot 'yan, bahay yung balay anak ba? Huwag ay pintura Tingnan mo yung bahay ni Tatay Digong. Yan, no? Kurakot ba yung tinatawag niya? Ang liit, parang normal lang. Sa mga viewers ni RPB. Mas malaki ba itong harapan niyo? Mga bahay nila. Sa bahay ni Tatay Digong. Grabe po. Ay, motoo ka nga bilyonaryo si Tatay Digong tapos nagpatik-atik lang ang pobre. Di ba? Sama na siya. Kita. So yan. Bali kinakausap ko ng ng tapatan dito. So sagutin niyo ko ng walang hit. Okay lang. Sagutin niyo ko. Lahat tayo sinabihan niyo kami amo namin si Digong. So amo niyo rin si Joe Masison, mga Dilawan in Pinklawan kasi NPA yun leftist. Binabayaran daw tayo. Bayad. Bayad siyang mga naong. Si kanay mga loyalista. Hello? So yun lang bali habang inaantay natin si General Torre, ito pinag-usapan natin yung bahay. So yan nga. Kurakot ba yan? Maganda pa bahay niya dyan Wala nga pintura. Nga pala bali last one. Huling hirit na to dito bago tayo uwi ng bahay. So gusto kong i-tour ko kayo dito sa Doña Luisa subdivision kung saan nakatira ang ating mayor at presidente na si Tatay Digong. Yan yung bahay niya sa pinakadulo, di ba? So labas tayo dito ngayon, tapos pakita sa inyo yung lugar kung saan siya nakatira. Tapos mira. Excuse me sir. Good morning sir, good morning. Taga-dire kagapuyo sir. So kapitbahay mo ni si Tatay Digong. Kumusta siya sir? As kapitbahay. Hindi ko pa masabi po. Medyo tulog ko para at least maganda naman po na maraming pong supporters dito. Pero sa napansin mo, siyempre presidente yan from the word president, like the most powerful or pinakamakapangyarihang tao sa land natin. Mayor for 21 years. Yung yung karakas ng siyempre magre-reflect kasi ang tao sa kanyang mga bodyguard sa mga tauhan. So kumusta ang mga tauhan niya, yun na lang. Kasi siyempre hindi kayo masyadong makakapunta doon. Lalo kung introvert ka hindi ka naman mahilig makikipit bahay. So kumusta na yung yung parang galawan ng mga tao kasi diyan tayo magbabase din minsan, di ba? Kami naman nag-sacrifice pa ng oras para lang magpantay. Di ba? Talagang nakakamangha talaga yung mga ginagawa nila. So paano yan ngayon? Kahapon nabalitaan niyo naman na parang mayroong search warrant dito na gagawin. So bilang kapitbahay or nakatira sa community na siyempre private kayo So anong mga niyo pwedeng mangyari ganun? Na-anticipate niyo what if ganun? Parang wala namang dahilan kung bakit mag-search warrant. So wala mo kayong parang kinababahala na baka darating dito yung komosyon, kunyari magkakaroon ng komosyon, di ba? Di natin alam kasi Davao to di ba? Tapos andito yung mga kumbaga nagtitimpala yung mga taga Davao. Kaso wala silang chance na makadaog pampalad sila Torre, pero although mayroon namang bilin ang yung kanina nag-organize na tsaka yung lawyer tsaka si Mayor Basti kagabi na wag patulan yung pampuprovoke ng kung once na ipoprovoke sila ng kapulisan, wag patulan kasi pwede yung gamitin para kunyari, di ba? So sundan lang pa rin yung peaceful rally. Pero at least magaling pa rin yung mga supporters dyan. Demonstrate man talaga sa puso na maraming nagtatangka na mag-raid dyan sa bahay. Kaya nga. Mas at least na yung mga supporters. So yun, pero mamaya kung may chance ka mamaya kung magkomosyon kahit dito ka lang
kahit pa paano meron ding ibang perspective ba. May mga tao doon na nagvi-video, meron din dito sa unahan at meron din dito malayuan, di ba? At least kung di ka naman pwedeng takot ka pupunta doon, baka magkaroon ng once may commotion lang in case, no. Videohan mo lang kahit mano, lapit lang naman kayo dito. Huwag ka nang pakalayo. Please makita niyo po. Para may other perspective from afar ba. Sige sir, so sana mapayapa mamaya ang search warrant nila para siyempre sino bang may gusto sa gulo, ano? Tsaka taga Davao, ayaw natin ng gulo, no? Sige sir, good morning. Maraming salamat. Okay. So yun, ni Tatay Digong, di ba? Tama naman yung sinabi ko, di ba, na meron tayong mayor, meron tayong kapitan, meron tayong governor, meron tayong representative congressman. So mostly yung mga tao na yun, kahit pa sabihin nating mabait sila, pero yung kailang mga tao, mga tauhan, mga bodyguards, mga goons ay mga masasama ang ugali. Yung mga goons ay mga mayayabang. So ang ginagawa nila ay sige. So ang ginagawa nila is magyayabang. Diba? Magyayabang sila like mayabang to the point na tao kami ni mayor, tao kami ni kapitan, di ba? So hindi tayo masyadong kumbinsido na mabait or mabuting ihimpo yung tao, yung mayor, yung governor, yung congressman, yung congressman, tsaka yung kapitan, di ba? Hanggat meron tayong nababaritaang mga abusadong mga bodyguard, mga goons, di ba? Pero dito ngayon, tinanong natin yung si Sir na kapitbahay ni Tatay Digong, di ba? Ilang bahay na yun, bahay na ni Tatay Digong. So yun, ang sabi niya, iwan ko kung narinig nyo, marami doon dito mga nagbabantay kay Tatay Digong, voluntary. Noon dati yung parang nagbabodyguard ba? For example, di ba, hindi na siya presidente. So siguro yun yung tinutukoy ni Kuya. Marami doon mga gwardiya dyan sa kanya. Nag-guard, parang basta, gwardiya ganun na wala daw bayad. Volunteer. Ganyan daw kadami ang kanyang support. Pro bono, parang gano'n, no? Ang galing. So bilang kapitbahay, kagabi, kanina, ewan ko lang kung narinig nyo yung sabi nung kapitbahay dyan isa na siya ay taga Cotabato City and 2003 dito na talaga siya nakabili ng property at nanirahan for good, no, kasamang pamilya. Dati nakapunta siya ng Davao City pero hindi sila residente ng Davao, like dito lang nag-aaral yung anak niya, tapos dito sila nag-shopping, grocery, so like mga 90s, in the 90s, ganun. Nakarnap nga yung niya, sasakyan dati, in the 90s also ang karnap, di ba, that time. So ngayon, anong nangyari ay lumipas na dito by 2003, 2003. So yun, witness niya ang transformation ng Davao City. So tinanong ko siya kung anong difference, anong pinagkaiba. Tinanong ko siya kung anong nagustuhan niya sa mga Duterte. Bakit una-una muna tinanong ko siya bakit siya andun, taga saan siya. So sabi niya taga rito na dito sa subdivision, pero yun nga originally coming from Cotabato City. So tinanong ko siya bakit siya andun, showing support. Support yes daw. Sabi ko bakit mo sinupport si Duterte? Bakit mo siya nagustuhan? So yun kwentuhan namin off cam. Kasi masarap na makipagkwentuhan na off camera, no? And ayun, walang hindi awkward, hindi conscious, no, sa mga pinasasabihin kasi nga off camera. So lang, no? And ito na, may kapulisan na tayo dito. Pero natin to, no, mga patrol sa Davao. Ano yan sila, mga patrol, tawag nito, mga police visibility natin sa Davao City. Yan sila. Ito yung lugar, ha. Ito yung Doña Luisa. So huwag kayong mawala, huwag kayong malito. Basta ito lang, sa labas yun, highway na Timpo Boulevard. So, ito yung mga kapitbahay ni Tatay Digong dito, di ba? Hindi siya pang hindi siya pang luxury na, hindi siya pang exclusive subdivision. So pupunta kayo dito mamaya, ha. Pag once na mapanood mo to sa mga taga Davao, punta kayo dito sa Doña Luisa. Police presence lang naman.
Di ba? Ito yun, pang mayaman ba dito na lugar? Tama lang. Although di ka naman makabili ng bahay dito kung mahirap ka. Siyempre, ikaw ba naman abogado ka? Hindi papayag ka bang walang bahay, ano? Tsaka matagal siyang nangupahan si Tatay Digong sa sa GSIS. Oh, doon pa lang nangupahan siya. Ano na siya noon, Vice Mayor o Mayor, basta. Oh, government official na siya noon. Pero nangupahan siya, parang meron siya nakwento noon, minsan na parang may nakapag-advise sa kanya na bumili ka na ng property. Huwag ka na mangupahan, mag-loan ka. Diba? So in short say, honest to goodness, no? Godly. Kasi ang tao pag hindi godly, tendency niyan kurakot, di ba? No, kung godly man tapos kurakot pa din, ang tao diyan hypocrite, the audacity. Lapit lang to ha. Kaya lang lakarin ng since ako'y nag-vlog, pahinto-hinto. So umabot din ng 8 minutes mahigit sa paglalakad palabas. Pero kung diretso lang gaya ng estudyante, nursing student si ma'am, or nurse ba talaga, baka nurse na si ma'am, no? Hindi ko alam. So naglakad siya na matulid. So nasa mga 3 minutes. O highway na yan. Diba? Oh, napakasimple ng lugar. Oh. Diba? Dito nakatira sa subdivision na to. Presidente. Ayun, bili ka sana mga supporter to mga to. So, merong police outpost dito. Happy birthday Mayor Digorowa Duterte. March 28 na, malapit na birthday na Tatay Digong. Dapat kasi yung relo na nabili namin. Kasama na ako doon kasi nakapag-ambag ako ng 100 pesos. So, yung relong nabili namin 2022, March 28 kasi birthday niya. So, dapat ibigay sa kanya. Pero ayaw niya tumanggap hanggat siya ay nasa katungkulan pa. Nakakahiya. Tapos pwedeng kahit pa gift, no? Token of love, pero siyempre mahiya nga si Tatay Digong, mayroong delikadisa. Parang baka parang sabi niya bribery pa rin tawag diyan. Sinuhulan niyo ako, baka isipin, no, na meron kayong hinihingi favor sa akin, kaya binigyan niyo ako ng mamahaling item. Di ba? So ito na 'yon, ang ating pinaka highway. So landmark. Pag pupunta kayo dito, at least na-tour ko na kayo dito sa Doña Luisa. Napakasimpleng lugar. Hindi siya lugar na may intimidate kang pumasok kasi may gwardyado. Like, di ba? High-end na profiling talaga ang ginagawa. Di ba? Kapag papasok, for example, Ladislao pala, hindi na nabanggit na pag-usapan. Yan, dyan sa Ladislao, profiling talaga gagawin dyan. Sino ka, taga-saan ka, sino yung anong transaksyon, sinong pupuntahan, kaano-ano, ganun, di ba? Interrogation ang magaganap. So yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Good morning, have a nice day. Laban lang, no? Siyempre dasal nga, the most powerful of all, prayer. Kung sana malagpasan natin lahat to, no? Sana unang-una, ako ano bang mga wish ko sa buhay ngayon, at this very moment. Una, sana ay hindi tayo dayain. Una pala, kalusugan, no? I wish good health para kay Tatay Digong. Sa kaso, kaya niyang i-defend ang kanyang sarili, abogado 'yon. Tsaka meron din siyang abogado, syempre siguro, ano. So kaya 'yon, pinakauna na wish ko is yung long life, good health ni Tatay Digong. So isa lang 'yun, good health para long life. Pangalawa kong wish is sana hindi tayo dayain ni BBM ngayong eleksyon, no? Okay, third wish, sana ibalik yung perang ninakaw nila. Sana maibalik yung billions of pesos na kinuha nila galing sa PhilHealth. Yan, pangatlo yun na wish. At saka yun na yung GAA, sana mapanagot sila, o ano pa mga mapanagot sila. Tapos pang-apat, sana ay aabot si BP Sara ng 2028 na buhay.
sana hindi siya ipapatsugi, ipapagorgor, no? Ng mga administrasyon. Siyempre, sino pa ba? Administrasyon and mga dilawan, isa na sila ngayon, no? Sana makasurvive si Sara Duterte. Kasi sabi nga nila, di ba, what doesn't kill you will make you stronger. So ngayon, pag hindi nila yan gagawin kay Sara, hindi nila papatayin si Sara, so talagang she will become more and more stronger talaga, na wala na talagang makakaano sa kanya, makakatalo, wala nang basta makakayanig kay BP Sara. So yun ang wish ko, no? And ano pa ba? Panglima na ba tayo? So wish ko is yun, God will save the Philippines from corrupt officials, mga House of Crooks, BBM, ano pa ba, no? Yun lang. So sana maging okay ang lahat. Ibig sabihin makarma na tong mga nang-aapi sa mga Duterte, and at the same time nambubuli sa mga taga Davao, nambubuli sa Davao, and nanloloko, nangungurakot, pinagnanakawan ang mga Pilipino. So that would be all. Thank you for watching, and have a great day ahead sa lahat. So mga OFW, mga Pilipino all over the world, sa Pilipinas, so laban lang tayo. Sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Tama ba yun? O yun. There's always a rainbow. There's a rainbow always after the rain. So don't you worry, no? Sabi nga nila, even the sun, basta even the moon will give sweet to the sun, or even the sun will give sweet to the moon. Basta parang ganun lang, no? Hindi araw-araw ay may gabi, may araw. So ganun lang, no? Pagkatatanda natin yan lagi. So don't lose hope. Ang pinakamakapangyarihan din sa lahat is yung hope. Pag mawala natin ng hope, wala na, tapos ang laban, game over. So yun lang. Thank you for watching.